Noong 2014, halos isang dekada bago ang kanyang malawakang pananakop sa Ukraine, iniutos ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang ilegal at agresibong pag-agaw sa Crimean Peninsula. Pinagtatalunan pa rin ng mga eksperto ang tunay na dahilan nito. Ayon sa iba, pagpapakita lang ito ng kapangyarihan. May nagsasabi rin na ito ang simula ng pagsisikap ni Putin na bawiin ang mga teritoryong pakiramdam niyang kanya. Isa lang itong panggulo para muling makuha ang suporta ng mga Ruso at ilihis ang atensyon nila mula sa korupsyon at iba pang problema. Maaaring ngayon ay nalaman na ang tunay na dahilan ng pagsakop ng Rusya sa Crimea mula mismo kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na naniniwalang nalaman na niya ang totoong plano ni Putin simula pa lang. Naganap ang pagsasanib ng Crimean Peninsula noong 2014 matapos ang revolusyon ng dignidad sa Ukraine na may matinding sagupaan ng mga nagpoprotesta at puwersa ng Estado sa Kyiv. Nagresulta ito sa pagpapatalsik kay Viktor Yanukovych bilang Pangulo. Nagpadala ang Russia ng espesyal na puwersa sa Crimea upang sakupin agad ang mahahalagang lugar, kabilang ang Crimean Parliament. Pinalayas ang kasalukuyang pamahalaan at pinalitan ng isang maka-Russia na pamahalaan bago ang controversial na referendum. Sinabi ng autoridad ng Russia na karamihan sa mga taga-Crimea ay pumabor sa pagsanib sa Russia. Ilang bansa sa mundo ang nagdeklara na walang bisa ang referendum na yon at labag sa konstitusyon at soberanya ng Ukraine. Ngunit tila wala namang pakialam ang Russia sa lahat ng iyon dahil mula noon ay minilitarisa na nito ang peninsula at ganap na kinontrol ang lugar. Noong panahon ng aneksasyon, nagbigay si Putin ng isang mahabang talumpati kung saan ipinaliwanag niya ang mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Iginiit niya na ang Crimea ay laging bahagi ng Russia at sa puso't isipan ng mga tao, ito ay hindi maihihiwalay sa Russia. Ang paniniwalang ito, batay sa katotohanan at katarungan, ay naipasa sa bawat henerasyon anuman ang panahon. Sa kabila ng lahat ng matinding pagbabago na naranasan ng bansa sa ika-20 siglo, sinubukan din ni Putin na ipaliwanag na ang Russia ay tumutulong at nagpoprotekta sa kanyang mga mamamayan sa Crimea, na di umano'y nasa panganib matapos ang mga protesta at revolusyonaryong kilusan. Lumapit ang mga taga-Crimea at Sevastopol sa Russia para humingi ng tulong sa pagprotekta ng kanilang mga karapatan at buhay, sa pagpigil sa mga kaganapang nagaganap, at patuloy nangyayari sa Kiev, Donetsk, Kharkov, at iba pang lungsod sa Ukraine. Hindi namin pwedeng balewalain ang panawagan at iwanan ang Crimea at mga residente nito sa panahon ng kagipitan. Sinabi ng leader ng Russia na sinusubukan ng Ukraine na sumali sa NATO na maglalapit ng mga barkong pandigma ng NATO sa baybayin ng Russia. Lahat ng ito, ayon sa kanya, ang dahilan sa likod ng desisyon na pasukin ang Crimea at gawing bahagi ito ng Russia. Eksperto si Putin sa propaganda. Madalas gumamit ng kasinungalingan at maling impormasyon at binabaluktot ang katotohanan para sa sarili niyang layunin. Paulit-ulit na itong nangyari kaya wala nang bigat ang salita ni Putin. Kamakailan, nakita ng mga world leader ang halimbawa nito nang makipagkita si Putin kay Pangulong Donald Trump at tila handang magbigay ng konsesyon. Pumayag pa siguro sa kasunduan ng kapayapaan. Bago simulan muli ang pag-atake sa Ukraine, alam ng Pangulong Ruso ang eksaktong sasabihin para makuha ang suporta ng tao o bigyang katwiran ang kanyang kilos. Alam din niya na sa loob ng Russia, hawak niya ang kapangyarihan, kaya't maaari siyang makalusot sa kahit anong gusto niyang gawin. Gumagawa siya ng palusot na tugma sa kanyang kwento, tapos lilipat agad sa susunod na plano. Kaya hindi dapat agad paniwalaan ang mga paliwanag ni Putin sa pagsakop sa Crimea. Mahalagang suriin ang mas malawak na konteksto ng ginawa ng Russia matapos makuha ang Crimean Peninsula para maintindihan ang kanilang desisyon. Kung may isang taong mas malapit na sumubaybay sa kilos ng Russia nitong mga taon, iyon ay si Vladimir Zelensky. Kamakailan, nakipagpanayam ang Pangulo ng Ukraine sa French na magazine na Le Point. Sa panayam, tinanong siya kung posibleng matapos ang digmaan at kung oo o hindi, kailangan bang pumayag ang Ukraine na isuko ang mga teritoryo tulad ng Crimea upang makamit ang kapayapaan.
Ito ay isang bagay na paulit-ulit na nababanggit tuwing may mga pag-uusap tungkol sa tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Halimbawa, kamakailan hinimok ni Pangulong Donald Trump si Zelensky na magbigay ng konsesyon sa pamamagitan ng Truth Social post. Maaaring tapusin agad ni Pangulo Zelensky ang digmaan ng Ukraine laban sa Russia o ipagpatuloy ang laban kung nanaisin niya. Ipinagpatuloy ni Trump na kailangang pumayag si Zelensky na hayaan ang Russia na panatilihin ang Crimea at talikuran ang anumang balak na sumali sa NATO alliance sa hinaharap. Pinag-usapan din ang mga panukalang kasunduan sa pagpapalitan ng lupa sa pagitan ng Kiev at Moscow para wakasan ang digmaan. Tinanggihan ni Zelensky ang ideya ng pagsuko ng lupa ng Ukraine sa Russia. Kamakailan, sumulat siya sa social media na hindi dapat gantimpalaan ang Russia sa pakikilahok nito sa digmaan at dapat marinig ng Moscow ang salitang tigil. Nang tanungin siya ni Lepuin kung dapat isuko ng Ukraine ang Crimea, Donetsk at Luhansk, malinaw ang sagot ni Zelensky. Ang mga taong ito, sa kabila ng paggalang, ay hindi lubos na nauunawaan kung ano ang gusto ng Russia o kung ano ang kaya nitong gawin. Hindi nila alam na hindi lang teritoryo ang pinaglalaban namin. Malalim ang kahulugan ng paglabag sa teritorial na integridad ng bansa. Ito ay paglabag sa international na batas. Ibig sabihin nito ay binibigyan mo ng pagkakataon ang mananakop na gawin ang gusto niya. Isa itong paglabag sa lahat ng kondisyon para sa normal na pamumuhay. Sa mga nasa Europa na ginagawang issue ng teritoryo ang sitwasyon, sabi ko, tingnan nyo ang mga teritoryong ito. Hindi lang ito lupa, tahanan ito ng tao. Dito rin nakalibing ang inyong magulang, lolo't lola at ninuno. May mga paaralan at bata rin. Ang lupaing iyon ay nabanggit sa kasaysayan ng Ukranya, naging lokasyon ng pelikula, at lugar ng pagsulat ng tula. Dumating ang mga Ruso para burahin ang aming pagkakakilanlan at baguhin ang kasaysayan. Lumalaban kami para mapanatili ito. Ang laban namin ay hindi lang para sa teritoryo, kundi para sa Ukranya, sa kasaysayan at mga tao nito. Tinanong ng Pranses na tagapanayam si Zelensky kung paano niya mahihikayat ang ibang bahagi ng Europa, pati mga bansang malayo sa Ukranya, na maramdaman din ang epekto ng digmaan at panganib kung magtagumpay si Putin. Dito sinabi ni Zelensky ang totoong dahilan kung bakit sinakop ng Russia ang Crimea noon. Simple lang, may media outlet na nagsasabing aalis ang sundalong Ukranyano sa silangan ng bansa. Sabi magkakaroon ng kapayapaan. Pero hindi totoo. Sinakop ni Putin ang Crimea para maging base at palibutan ang timog ng bansa. Ibig sabihin, naghahanda siya para sa panibagong opensiba. Sinakop niya ang silangang bahagi ng bansa noong 2000 at 14 para gawing base sa pagsakop ng mga rehiyong ito. Kung iiwan namin bukas ang Donbas na hindi mangyayari, mabibigyan namin ng espasyo si Putin malapit sa Kharkiv, isang lungsod na may 1.5 milyong tao. Sasakupin din niya ang sentrong industrial ng Dnipro. Magbubukas ito ng mga oportunidad para sa kanya. Maraming ebidensya sa teorya ni Zelensky dahil agad na minilitarisan ng Russia ang Crimea pagkatapos ng aneksasyon noong 2014 at naglagay ng mga base at kagamitang militar. Kinuha ng 43 ika-Independent Naval Assault Aviation Regiment ng Russia ang kontrol sa Sarki Air Base sa kanlurang baybayin ng Crimea. Halimbawa, nagpapatakbo sila ng fleet ng Sukhoi, Su-24M bombers at Su-30SM fighter jets. Nang magsimula ang malawakang pananakop noong 2000 at 22 mabilis na ginamit ng Russia ang mga kagamitan at base nito sa buong Crimean Peninsula. Habang nagpapatuloy ang digmaan, napatunayang mahalagang estratehikong at logistical na sentro ang lugar para sa operasyong militar laban sa Ukraine. Tumutulong ito sa Russia na magdulot ng malaking pinsala, pumatay ng sundalo at sibilyan, at palakasin ang posisyon nila sa labanan. Ang mga paliparan gaya ng Sarki at Belbek ay ginamit ng mga eroplanong Ruso bilang launching pad para maghulog ng bomba at magpaputok ng misil sa mga lungsod at posisyon ng Ukraine. Nagpalipad din ng mga drone mula Crimea patungong timog at gitnang Ukraine. Ginawang base ng drone war ng Kremlin ang isang sibilyang paliparan. Nagtayo ng imbakan at mga tent na may camouflage para raw maitago ang mas maraming unmanned aerial vehicle para sa susunod na atake sa Ukraine. Ginamit ng Russia
ang proteksyon ng Crimea para magpadala ng Black Sea Fleet mula Sevastopol. Nagpapaputok ng cruise missiles sa Ukraine at nagtatayo ng naval blockade sa Odessa. Napatunayan ding mahalagang transport hub ang Crimea para sa Russia, na umaasa ng husto sa Kerch Strait Bridge nito, na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia at nagpapadali ng mabilis at tuloy-tuloy na transportasyon ng mga supply papunta at pabalik sa dalawang lugar. Nagpadala rin ang mga puwersa ng Kremlin ng ilan sa kanilang pinakamakabago, pinakamahal at pinakamahalagang kagamitang militar sa Crimean Peninsula, tulad ng S-500 Air Defense Systems at makapangyarihang mga teknolohiyang radar. Ipinapakita nito ang halaga ng lugar na ito sa mga komandante ng Russia. Walang duda, kung hindi kontrolado ng Russia ang Crimea, mas mahihirapan sila sa digmaan. Halimbawa, mahihirapan silang ipakita ang kapangyarihan nila sa Black Sea at Sea of Azov. Ito'y magpapahirap sa kanila na maglunsad ng maraming missile strikes sa mga lungsod ng Ukraine, lalo na sa katimugang bahagi gaya ng Zaporizhia. Kung hindi nila nadala ang kagamitan sa Kerch Strait Bridge at nakapagtipon ng tropa sa Crimea, hindi sana nagawa ng Russia ang malaking opensiba papasok ng Ukraine mula sa timog, sa Kherson at Zaporizhia. Mapipilitang umatake halos eksklusibo mula silangan, sa hangganan, papasok ng Luhansk at Donetsk. Gayunpaman, dahil sa taktikang bentahe na dala ng Crimea, kontrolado na ngayon ng Russia ang humigit kumulang 3 kapat ng parehong Kherson at Zaporizhia, pati na rin ang malaking bahagi ng mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk. Sa kabuuan, humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine. Walang tiyak na paraan para malaman kung bahagi ba talaga ito ng pangmatagalang plano ni Putin. Pero hindi ito malayong mangyari. Matagal nang may balita na nais ng Pangulo ng Russia palawakin ang kapangyarihan at teritoryo ng bansa. Posibleng bawiin ang dating mga republikang Soviet tulad ng Ukraine. Pero ang pagsakop at pagkuha ng malalaking bahagi ng ibang bansa ay isang napakalaking gawain at nangangailangan ito ng pinakamatalinong pagpaplano at pagsasagawa para magtagumpay. Maaaring hinintay ni Putin ang tamang oras bago umatake, na parang may matagalang plano siya rito. Sinamantala niya ang kaguluhan sa Ukraine noong 2014 para sakupin ang Crimea at pasiklabin ang separatismo sa Donbas, na nagbigay sa kanya ng lakas para sa mga susunod na pag-atake sa bansa. Naghintay siyang muli ng tamang oras, inayos ang mga plano, at pinalakas ang puwersa. Dahan-dahan ngunit tiyak sa buong Crimean Peninsula para sa malawakang pananakop noong 2022. Ang lahat ng ito ay konektado sa ilang mga pahayag mula sa iba't ibang mahahalagang personalidad at opisyal, kapwa sa loob at labas ng Rusya. Halimbawa, hindi nagtagal pagkatapos ng aneksasyon ng Crimea, si Gleb Pavlovsky, dating malapit na tagapayo ni Putin na naging kritiko ng Kremlin, ay nagsabing maingat na pinagplanuhan ang aneksasyon ng Crimea. Hindi maaring magpadala ng Special Forces ng Main Intelligence Directorate sa ibang bansa nang walang plano. Patunay ng matagumpay na operasyon na matagal nang pinagplanuhan at itinago ito ng General Staff sa loob ng maraming taon. Sumang-ayon si Gennady Gudkov, isang kritiko ng Kremlin, at nagmungkahi na may plano si Putin na lampas sa Crimea. Gusto ni Putin na maalala sa kasaysayan bilang taong nagbalik ng mga nawalang teritoryo ng Russia. Matagal na niyang iniisip ito. Noong aneksasyon, binanggit mismo ni Putin ang ideya ng pagkuha ng iba pang teritoryo sa silangang Ukraine. Binanggit niya ang Donetsk at Luhansk na tinawag niyang bahagi ng bagong Russia. Ang Kharkiv, Luhansk, Donetsk at Odessa ay hindi bahagi ng Ukraine noong panahon ng Tsar. Inilipat lamang sila noong 1920. Bakit? Diyos lang ang nakakaalam. Pagkatapos, dahil sa iba't ibang dahilan, nawala ang mga lugar na ito at nanatili ang mga tao roon. Dapat natin silang hikayatin maghanap ng solusyon. Bukod pa rito, iniulat na nakuha ng independenteng pahayagang Ruso na Novaya Gazeta ang isang leaked na memo mula sa loob ng Kremlin na nagpapahiwatig na ang pamunuan ng Russia ay nagpaplano ng aneksahin ang Crimea at magpatuloy pa sa pagsakop sa iba pang bahagi ng Ukraine. Ilang linggo bago ang aneksasyon noong Marso 2000 at 14 malinaw sa lahat ng ebidensya na ang Kremlin ay nagpaplanong sakupin hindi lang ang Crimea, kundi pati ang silangan
at timog ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, ang aneksasyon noong 2014 ay bahagi ng mas malaking plano para bigyan ng taktikal na kalamangan ang Kremlin nang dumating ang panahon para sa malawakang pananakop. Ang nakababahalang bahagi, maaaring ito ay susunod na hakbang sa mas malaking plano ng Russia para palawakin ang hangganan o maglunsad ng pag-atake sa NATO. Madalas binabanggit ni Zelensky ito sa media interviews at pag-uusap sa mga leader ng Europa at ibang bansa. Sa panayam na ito kasama ang Lepong, muli siyang nagbigay ng babala sa mundo. Ang tinutukoy ko rito ay tungkol sa Ukraine. Kung magtagumpay si Putin sakupin ang bansa namin, gagawin niya itong panimulang hakbang sa parehong paraan. Depende sa katatagan ng Europa kung gagawin niya ito o hindi. Kung matatag ang Europa, malamang ay wala siyang gagawin. Pero kung mahina ito, magiging sunod-sunuran ito sa mga kilos ng Russia. Wala pang 3,000 kilometro ang layo ng Moscow sa Paris. Pero ngayon, ang mga misil na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine ay may abot na 2,500 kilometro. Mayroon kaming mga misil na abot hanggang 3,000 kilometro. Ano ang ibig kong sabihin doon? Ang digmaan ay nagtulak ng teknolohikal na pag-unlad sa Europa at Russia. Sa pag-unlad ng teknolohiyang ito, wala nang malalayong digmaan. Maniwala ka, sa 2 taon, dadami ang misail ng mga Ruso. Tayo rin. Aabot ng 5,000 kilometro ang atin. Walang mapoprotektahan ang dagat o karagatan. Binigyang diin ni Zelensky na habang nakakaranas ng agresyon mula Russia ang Ukraine, maaari pang magbago ang sitwasyon sa hinaharap. Kung sakaling bumagsak ang Kyiv, maaaring magpatuloy si Putin na lumusob pa kanluran. Dalhin ang buong lakas ng kanyang makinarya ng digmaan sa mga bansa sa Baltic, sa Poland, at maging sa mga pangunahing bansa sa kanlurang Europa tulad ng Alemanya. Ngayon, sabi ng lahat na nasa silangang Europa ang Ukraine, pero hindi iyon ang opinyon ko. Kung mapapansin, ang Ukraine ay nasa gitna ng Europa. At hindi ko lang ito sinasabi bilang presidente ng Ukraine. May isa pang mas konseptual na aspeto. Dahil sa ambisyon ng Russia, ang kapalaran ng Ukraine ang tutukoy sa silangang hangganan nito. Kung bumigay ang Ukraine, aabot sa Poland o Germany ang hangganan. Naiintindihan naman, kaya patuloy na nananawagan ang Ukraine sa mga kaalyado nito sa kanluran na ipagpatuloy ang suporta at ipagpatuloy ang pagpaparusa sa Russia sa pinaka-epektibong paraan. Sa pamamagitan ng mahigpit na mga parusa na nagpapahina sa ekonomiya ng Russia at nagpapahirap kay Putin na ipagpatuloy ang kanyang malupit at padalos-dalos na kampanya. Kamakailan lang, inulit ni Andrei Sybiha, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ang kahilingang ito. Hindi pa rin binabago ng Russia ang agresibong layunin at walang senyales ng seryosong pakikipag-usap. Panahon na para patawan ng mabibigat na bagong parusa ang makinarya ng digmaan ng Russia at pag-isipin ang Moscow. Nanawagan si Sergey Lavrov, kalihim ng ugnayang panlabas, sa mga bansa at pandaigdigang autoridad na kilalanin ang Donetsk, Luhansk, at Crimea bilang opisyal na bahagi ng Russia. Ayon kay Lavrov, para sa matibay na kapayapaan, dapat kilalanin at gawing formal ang mga bagong realidad sa teritoryo ayon sa pandaigdigang batas. Nagpakita ng kumpiyansa si Putin nang makipag-usap sa mga mamamahayag sa Beijing, kung saan dumalo siya sa parada ng militar kasama sina Xi Jinping at Kim Jong-un. Sinabi ng Pangulong Ruso na umuusad ang kanilang puwersa at lalong nahihirapan ang Ukraine na makaganti. Nangako rin siyang magpapatuloy ang pressure maliban kung papayag ang Ukraine sa kasunduang pangkapayapaan. Kung walang kasunduang pangkapayapaan, mapipilitan kaming gumamit ng militar para sa aming mga layunin. Hindi umatras si Putin. Balak niyang ituloy ang labanan hanggat kinakailangan o kaya ng Russia kahit ano ang kapalit. Nakaranas na ang Russia ng 1,000,000 kaswalti at nakita ang 10,000 sasakyang militar at kagamitan nito na nawasak. Humihina ang ekonomiya nito at lalo pang nahihirapan ang buhay ng mga tao roon. Habang tumatagal ang labanan, lumalala ito para sa lahat. Pero tila hindi pa rin kumbinsido si Putin na tapusin ito. Habang lumalaban ang Russia, patuloy namang ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili. Magpapatuloy itong maghukay at maghanda sa harapan at tatanggihan ang sunod-sunod na atake ng mga Ruso. Babagsakin nito ang mas maraming drone at missile at gagawan ng makabuluhang kontra-atake sa loob ng teritoryo ng Russia.
Ipagpapatuloy nito ang laban para mabawi ang mga nawalang lupain tulad ng Crimea, na ilang beses nang tinarget ng Ukraine. Nasira ang mga pasilidad militar, napasabog ang bomber, at humina ang kontrol ng Russia sa rehiyon. Malaki ang posibilidad na panindigan ni Zelensky na hindi ibibigay ng Ukraine ang alinman sa teritoryo nito sa Russia, na maaaring magdulot ng mas malaking kahirapan o maging imposibleng makamit ang isang kasunduan para sa kapayapaan sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring magdulot ito ng mas malalim na pagkakabalaho ng digmaan, kung saan walang panig ang magwawagi at parehong hindi magkasundo sa isang kasunduan. Sa madaling salita, mukhang lalong malabong matapos ang madugong labanan na ito maliban na lang kung biglang may magbago. Dahil dito, may Ukrainians na nananawagan sa mga leader ng Europa na higpitan ang parusa at pilitin ang Russia sumuko, na maaari mong malaman pa ng higit sa aming bagong video. Bilang alternatibo, para sa mas malalim na pagtingin sa kaguluhang nangyayari sa likod ng mga eksena sa Kremlin, panoorin ang aming detalyadong paliwanag tungkol sa nagpapatuloy na paglilinis at lumalabas na tunggalian sa pagitan ng militar at mga ahensya ng intelihensya ng Russia. Siguraduhin mong mag-subscribe sa aming channel para maging una ka sa mga makakaalam ng bagong balita at mahahalagang kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.